Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Akala ko kaming pamilya lang ang pupunta sa gawain na ito ng Panginoon. Praise God. At medyo marami-rami po tayo ngayon, no? Bago po natin umpisahan ang gawain ng Panginoon, binabati ko po ang mga ina ng tahanan, ang mga ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day. May 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim sana si Aisa. Kaya lang, i-consider pa rin natin siya na ina dahil siya rin ang nag-aalaga sa mga pamangkin niya, no? Happy Mother's Day sa inyong lahat, no? Alam nyo, mga anak, mga ginigiliw, kung ano ang sakripisyo na ginawa ng inyong mga nanay, no? 9 na buwan silang nagdala sa inyo, no? 9 na buwan. Iyon ay isang paghihirap sa isang magulang, sa isang ina na ilaw ng tahanan, mga ginigiliw. Alam nyo, may kasabihan ng mga matatanda. I remember yung sinasabi ng lola ko, no? Na huwag nyong saktan ang inyong mga magulang, ang inyong mga ina at ama. Alam nyo, sabi niya, kulang pa yung tadtarin mo, yung kamay mo. Alam mo yung kamay mo, dakulap ito. Tadtarin mo daw ito at kainin mo. Kulang pa yan na pangbayad mo ng buhay mo sa magulang mo. Sabi niya, totoo po yan. Opo. Yung panganganak po nila sa atin, yan ay matinding sakripisyo po nila yan, mga ginigiliw. Dahil buhay po ang ipinusta nila sa panganganak po nila sa atin. I remember one time nung nag-attend po ako, pumunta po ako sa CBMC, no, nung nanganak, may isang ina na medyo may edad na, manganganak po siya, dinala na po siya sa kung saan ay nakapila na po siya doon sa labor room, mga ginigiliw. Nagsalubong pa yung mata namin, nagsalubong pa. Yung babaeng ito, mga more or less 50 years old na siguro. Pero nagkaroon ito na siguro yung bunso niya, hindi ko alam kung una. Pero nagsalubong pa yung mata namin. Nakikita ko bakas yung kanyang mukha, yung hirap niya sa pagdadala ng kanyang anak, mga ginigiliw. Alam mo, wala pang 10 minuto nung ilabas nila, wala ng buhay. Nawala na po yung buhay ng babaeng ito dahil sa kanyang pagdadala sa kanyang anak. Ganun po ang sakripisyo ng isang ina sa atin, mga ginigiliw, no? Anyway, ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay ang pakikipagtagpo sa Panginoon, the encounter with the Lord. Alam nyo, mga ginigiliw, no? Kung meron kang encounter sa Panginoon, pakikipagtagpo sa Panginoon, magbabago ang prinsipyo mo sa buhay. Your life will never be the same again. Hindi na po katulad ng dati ang iyong pamumuhay. At ang pakikipagtagpo na ito, ang encounter na ito, ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hindi mo mararanasan ang pakikipagtagpo. You will never encounter the Lord without the Word of God. Hindi po natin mararanasan ang pakikipagtagpo at pag-encounter sa ating Panginoon hanggat wala po ang salita ng Panginoon. It is only the Word of God. Sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng ugnayan at pakikipagtagpo sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Kaya alam mo, kung nakakilala ka na sa Panginoon, kung meron ka ng encounter sa Panginoon, no, darating man ang mga pagsubok na yan sa buhay mo. The trials and tribulation
Darating man ang mga temptation na yan sa buhay mo, nakatayo ka pa rin. Mga ginikiliw, sa iyong pananampalataya. Mga ginikiliw. Alam nyo, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginikiliw, no? May tatlong klase ng temptasyon, no? Tatlong klase ng tukso na ipinakita ng dyablo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung tatlong klase na ito na tukso, mga ginigiliw, inaraw-araw niya po ang ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 40 araw. 40 days niyang sinamahan ng Panginoong Jesucristo sa ilang. Pinakitaan niya ng masarap na pagkain, nagpakita ng mga lechon, mansanas, yung masasarap, kasi alam niya, ang akala niya, kaya niyang tuksuhin ang ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 40 araw na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi siya kumain ng 40 araw. Diba? Kaya sinabi niya na gawin mong bato ang pagkain na ito. Sabi niya, diba? Kayang gawin ng Panginoong Jesucristo yun. Opo, kaya niyang gawin na pagkain yung bato na yun kasi Diyos siya eh. Bakit niya susundin ang dyablo? Diba? Hindi niya nakikita yung salita sa dyablo. Bakit niya susundin yung sinasabi ng dyablo? Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo na tinapay ang batong yon. Pero anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo sa dyablo na ito? Hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Diba? Pinakita na naman niya ng karangyaan, kayamanan. Sambahin mo lang ako sa iyo. Pag ganun pa. Alam mo yung sinasabi na pinapraktis niya yung pagka-Diyos ng Diyos. Lahat ng nakikita mo, sa iyo yan, sabi niya. Kayamanan. Diba? Kasaganaan sa buhay. Mga ginigiliw. Ano pa? Yung prestige, honor, iyon ang tatlong klase, tatlong bagay na ipinakita ng dyablo na ito sa ating Panginoong Jesucristo dahil ang akala niya, siya ay susunod sa mga bagay-bagay na ito na ipinakita ng dyablo sa loob ng 40 araw. Pero hindi nagtagumpay ang dyablo na ito sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos, mga ginigiliw. Ganon din po sana tayo, mga ginigiliw. Dapat tatayo tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Darating man ang mga pagsubok na yan, mga ginigiliw, sa buhay natin. Dapat nakatayo pa rin tayo sa ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nangako ng kayamanan. Na iyon ang pagkakaalam ng maraming Kristiyano, yung mga maraming naglilingkod ngayon sa Panginoon dahil ang alam nila na ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, ito ang magpapayaman sa kanila, mga ginigiliw. Katulad ng tatlong bagay nito, kaya dito mga ginigiliw, natetempt ang mga lingkod ng Panginoon sa tatlong bagay na ito na ipinakita ng dyablo sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Yung kayamanan, yung pagkain na literal at yung karangyaan. Ito ang hinahanap ng mga gustong maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Gusto nila yung kanyang kayamanan, mga ginigiliw. Hindi po yun ang ipinangako sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Panginoon, mga ginigiliw, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Deny yourself. Carry your cross every day. Kailangang pasanin mo ang iyong cross at sumunod sa akin araw-araw. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw.
Hindi siya nangako ng madaling paglalakbay, kundi nangako siya na hindi niya tayo pababayaan sa ating paglalakbay, sa ating lakbayin, sa ating pamumuhay, mga ginigiliw. Kaya, alam nyo, hindi ang mga bagay-bagay na ito. Kung bakit tayo sumusunod sa ating Panginoon, yung mga tatlong bagay na ito, kung bakit maraming sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil ang pangako sa atin ng Panginoon, yun ang buhay na walang hanggan. Yun ang kayamanan na gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung material na bagay, hindi yung karangyaan, hindi yung prestige, yung honor na gustong-gusto ng tao, yung kinikilala nila, yung posisyon na gustong-gusto ng tao, appetite of ego, mga kinikiliw. Hindi po yun. Kundi, yun ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kinikiliw. Kaya kung meron kang encounter sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, yung buhay mo, your life will never be the same again. Matatanggal yung kayabangan mo, matatanggal yung pagmumura mo, matatanggal yung mga bisyo mo, matatanggal yung hinanakit sa puso mo, yung galit sa puso mo. Magigiliw, mapapalitan po ito ng pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Ito ang kwento ng isang tao na nakaranas ng pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Ito ang ating pastor ng Mahentil, walang iba kundi si Saul o si Pablo. Siya ang ginamit ng Diyos upang makilala po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Pablo, mga kinikiliw. Alam nyo, si Pablo, nung siya ay papuntang Damascus, ang trabaho ni Pablo noon, mga kinikiliw, isa siyang Pariseo. Ang ginagawa ni Pablo, mga kinikiliw, pumupunta siya sa mga daan ng Panginoon, yung mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, babae, lalaki, pag nalaman niya na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, kinakaladkad niya at dinadala sa Sanhedrin upang ipapatay, upang ikaw ay parusahan, mga ginigiliw. Ganun po ang trabaho ni Pablo, mga ginigiliw. At sa kanilang paglalakbay, papuntang Damascus, mga ginigiliw, sa kanilang paglalakbay, papuntang Damascus, upang kunin na naman niya, dadalhin na naman niya yung mga taong sumusunod sa daan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang mga follower, mga ginigiliw. Alam niyo, ang kasama ni Pablo sa oras na yon, hindi lang 3, hindi lang 5. Nasisiguro ko na napakarami ang kasamahan ni Pablo. Paano mo kukunin yung isang tao na dadalhin ng isang tao kung 5 lang kayo? Lugar ang pupuntahan mo. Ibig sabihin, hindi lang 10, hindi lang 20 ang kasama niya. Mga ginigiliw. Kundi marami po ang kasamahan ni Pablo na kukunin yung mga tao na sumusunod sa daan ng Panginoon at dadalhin nila sa Sanhedrin upang hatulan muli ng kamatayan, mga ginigiliw. Upang hatulan po nila ng kamatayan. Subalit sa kanilang paglalakbay, nagkaroon ng pakikipagtagpo si Pablo sa ating Panginoong Jesucristo. May biglang liwanag, mga ginigiliw, na nakita po nila at lahat po sila ay bumagsak. Pati yung mga kasama ni Pablo, naranasan nila yung kapangyarihan ng liwanag na yon. Silang lahat ay bumagsak. Ngunit, iisa lang ang kinausap ng ating Panginoong Jesucristo na hindi naririnig ng mga kasamahan ni Pablo. Kinausap po siya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Pablo, "Sino ka, Panginoon?" Sabi po ni Pablo, mga ginigiliw.
Ako si Jesus na taga Nazaret. Anong ginagawa mo, Saul? Parang tinatadyakan mo ang isang matulis na bagay. Sabi niya po, mga ginikiliw. Kaya naranasan ni Pablo ang kapangyarihan ng Diyos. Nagkaroon siya ng pakikipagtagpo, encounter sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang salita, mga ginikiliw. Naranasan niyang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng salita na narinig niya mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga kasamahan ni Pablo, hindi po nila naririnig yung pag-uusap ni Pablo at ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay aking pinili na aking lingkod, sabi niya kay Pablo, mga ginigiliw. Kaya alam niyo, mga ginigiliw, doon nagsimula yung pagbabago ng buhay ni Pablo. Yung ipinaglaban niya mismo ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming pagsubok ang pinagdaanan ni Pablo, mga ginikiliw. Kung babasahin nyo ang mga gawa, yung mga sulat ni Pablo, mga ginikiliw, ilang beses siyang nilatigo, ilang beses siyang binugbog na halos mamatay, baka pilat na lahat yung mukha niya. Dahil nakilala niya ang kanyang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginikiliw. Ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya. Tumayo siya sa Sanhedrin ng mga Hudyo. Ipinaglaban niya sa harapan ng gobernador. Ipinaglaban niya sa harapan ni Agripa, mga ginigiliw. Na si Haring Agripa, mga ginigiliw. Naniniwala ako na si Haring Agripa ay naligtas. Dahil sinabi mismo ni Haring Agripa, na do you think, Pablo, na ako ay maaakay mo sa daan na ito na sinasabi mo? Sa maikling panahon o matagal na panahon, sabi po ni Haring Agripa, mga ginigiliw, naniniwala po ako na si Haring Agripa, mga ginigiliw, siya ay na-convict sa mga patotoo ni Pablo, mga ginigiliw, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Yun ang ibig sabihin ng theology. Hindi ang theology is the study of God. Yung mga nag-aaral ng pagka-Diyos ng Diyos, sila pang na mismong nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo na dapat silang mag-aalaga sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit sila pa ang nag-udyok sa mga tao at sa mga Romanong sundalo na ipako yan sa krus, mga ginikiliw. Kaya't ang ibig sabihin ng teolohiya, ito ay pakikipagtagpo sa ating Panginoong Jesucristo. An encounter with the Lord Jesus Christ, mga ginigiliw. Kaya alam nyo, no? Sa aklat ng mga gawa, kung babasahin nyo po yan, mga ginigiliw, no? Alam nyo, may isang lugar na pinuntahan si Pablo sa Malta. Nung barko na sinasakyan nila ay nasira, mga ginikiliw, kumuha siya ng mga kahoy para magpainit sila, mga ginikiliw, dahil sa lamig na kanilang nararanasan. Hanggang siya ay tinuklaw ng ahas. Akala nila mamamatay na. Yung mga taong nakakita na sa lugar ng Malta, mga ginikiliw, ang akala nila mamamatay si Pablo dahil ang tumuklaw na ahas sa kanya ay isang makamandag na ahas. Pero pinagpaglamang niyang kanyang kamay, mga ginikiliw. Kahit sinabi ng mga tao, isa siyang Diyos, sabi nila, pero hindi Diyos na malaki, kundi Diyos na maliit, mga ginikiliw. Maliit na salitang Diyos ang sinabi nila kay Pablo, mga ginikiliw. Pero sa lugar na yon, mga ginikiliw, sa lugar ng Malta na yon, no? Nung nakilala ng isang hari ng lugar na yon, si Pablo, pinuntahan ni Pablo ang biyenan ng isang hari ng lugar na ito at pinagaling niya. Hindi lang siya nagpagaling doon na hindi niya sinabi kung sino ang nagpagaling sa kanya. Although hindi niya sinabi dito, mga ginikiliw.
pero naniniwala ako na ipinakilala ni Pablo ang ating Panginoong Jesucristo sa lugar na iyon ng Malta. No, hindi aksidente na dinala ng Panginoon si Pablo sa lugar na iyon upang makilala po nila ang tunay na Diyos, ang tunay na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, no? Habang binabasa ko po ang salita ng Panginoon, no? Hindi po natin matarok yung karunungan na galing sa Diyos. Alam nyo kung bakit? Habang binabasa ko po ang salita ng Panginoon, no? Alam nyo ang istorya ng Israel? Bakit hindi na lang doon nag-stay, nanatili ang mga piniling bayan ng ating Panginoong Jesucristo, sina Abraham, Isaac, si Jacob, at ang kanyang pamilya, nanatili na lang sana sila doon sa bayan ng Kanaan. Kasi yun ang Kanaan, yung Kanaan na yun ang bayan ng Israel nung unang panahon. Pero bago pa mangyari yon, sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo kay Abraham, nadadalhin ko ang inyong lahi sa bayan ng Ehipto. Magtatagal sila doon, sabi niya, at ibabalik ko rin sila sa lupang aking pinagdalhan sa kanila, sabi niya. Nagkaroon ng tagtuyot, nagkaroon ng taggutom, mga ginigiliw sa bayan ng Israel. Nangyari po yun nung kapanahunan na po ni Jacob, mga ginigiliw. No? Kaya ang nangyari, kung babasahin po natin ang istorya sa Genesis, no? Kaya ang istorya po doon, si Jacob nagkaroon siya ng 12 anak, 'di ba? Sina Judah, mga ginigiliw, andun din si Jose. Na yung si Jose na kapatid nila gustong patayin ng kanyang mga kapatid dahil sinasabi niya ang patungkol sa kanyang panaginip, patungkol sa mga bituin, ang mga bituin daw ay sumasamba sa kanya. Mga ginigiliw, nang sumisimbolo ito, na sumisimbolo na siya ay magiging isang tanyag na tao ng bayan ng Ehipto, mga ginigiliw. So hanggang nagkaroon ng taggutom sa bayan ng Kanaan, hanggang pumunta yung mga kapatid ni Jose sa bayan ng Ehipto, pero ang kanilang kapatid na ibinenta nila, mga ginigiliw, meron na siyang katungkulan sa bayan ng Ehipto, mga ginigiliw, na hindi nila alam na yung kapatid nila, hindi nila alam na yung kanilang ibinentang kapatid ay siya na ang tagapamahala sa bayan ng Ehipto. Until such time na nagpakilala siya, na siya ang kanilang kapatid na gusto nilang patayin, na ibinenta nila noon, mga ginigiliw. Kahit ang nangyari, i-shortcut ko, inampon, kinuha ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ama na si Jacob, mga ginigiliw. Na ang akala ni Jacob, patay na si Jose dahil paboritong-paborito ni Jacob ang kanyang anak na si Jose. Ang akala niya na po patay na si Jose dahil yun ang ibinalita ng kanyang mga kapatid na nilapa ng mga hayop. Ang ipinakita nila yung dugo ng mga tupa, nilagyan nila yung damit ni Jose, yun ang ipinakita nila sa kanyang ama na patay ng aming kapatid, mga ginigiliw. Kaya masayang-masaya si Jacob nung makita niya ang kanyang bunsong anak na si Jose, mga ginigiliw. Sasabihin ko po mamaya kung ano yung sikreto na nakapaloob. Bakit pa dinala ng ating Diyos ang kanyang bayan, ang angkan ng kanyang bayan sa Ehipto, mga ginigiliw? Diba? So, hanggang dumating yung panahon na doon na sila nag-stay. Yung kapatid ni Jose, sina Judah, lahat sila, nanatili na sila sa bayan ng Ehipto. Hanggang namatay na rin si Jose, nagtagal nakalimutan na nila yung ginawang mabuti ni Jose sa Ehipto, mga ginigiliw, hanggang nagkaroon na yung bagong hari na si Paraon, mga ginigiliw. No? So, ang nangyari po, madami na po yung mga Israelita hanggang
pinapahirapan na sila. Imagine, for more than 400 years na nanatili ang bansang Israel sa Ehipto. Sila ay naging alipin, mga ginigiliw, sa panahon ng pamamahala ng paraon na ito, mga ginigiliw. Ano ba ang sikretong nakapaloob doon? Bakit nanatili sila? Alam niyo kung bakit? Hinayaan ng Diyos na dinala ang kanyang bayan sa Ehipto, mga ginigiliw, upang iparanas niya sa kanila ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karunungan na hindi matarok ng tao. Dahil kung nananatili lamang sila sa bayan ng Kanaan, sa bayan ng Israel, mga ginigiliw, alam nyo, hindi nila makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit sa kanilang paglalakbay, nung dinala ni Moses ang bayan ng Diyos papuntang Israel, mga ginigiliw, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Imagine, habang sila ay nagtra-travel, sila ay binibigyan niya sila ng ulap, mga ginigiliw, upang hindi nila maranasan ang init ng araw. Ano pa, mga ginigiliw? Kapag malamig ang gabi, naglagay siya ng isang haligi ng apoy na yun ang magbibigay sa kanila sa init ng kanilang katawan, mga ginigiliw, para maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Mga ginigiliw, yun ang isang sikreto, mga ginigiliw, kung bakit dinala ng Diyos ang kanyang bayan sa Ehipto upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagka-Diyos sa kanila, mga ginigiliw. Pero ang dami nang ipinakitang himala ng Diyos sa kanyang bayan, matigas pa rin sila. Nakita na nila yung himala ng Diyos, ayaw pa rin nilang sumampalataya. Diba? Ayaw pa rin nilang makinig, mga ginigiliw. Ganon po ang tao. Sinasabi natin ng katotohanan ng salita ng Panginoon na ito lamang ang magbibigay sa atin ng tamang pananampalataya. Pero mas pinapaniwalaan po nila yung doktrina ng kanilang relihiyon. Pasukan mo man ang lahat ng iyong relihiyon, ang relihiyon ng buong mundo, hindi ka pa rin maliligtas hanggat hindi ka sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tatanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at mamuhay ayon sa kalooban niya, mga ginikilig. Opo. Salita lamang ng Panginoon ang magliligtas sa atin. Salita lamang ang magbibigay sa atin ng pananampalataya. Kung wala po ang salita ng Diyos, mga ginigiliw, hindi po natin mararanasan ang himala ng Diyos. Hindi po natin mararanasan ang totoong pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling lamang sa salita ng Panginoon. Iyon ang sinasabi niya po sa Romans 10:17, mga ginigiliw. Kaya paulit-ulit ko, hindi tayo pwedeng mag-adjust, no? Yung matataas na aral, pero hanggat hindi natin alam ang pinaka-basic nito, mga ginigiliw, hindi po tayo lalago, mga ginigiliw. Hindi po tayo lalago, mga ginigiliw. No? Kaya mararanasan lamang natin ang pakikipagtagpo, encounter sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, sa pamamagitan ng kanyang salita. Basahin ko po, konti na lang po, mga ginigiliw. Basahin ko, hindi ko pa binabasa, no? Ito yung kwento ni Pablo sa harapan ng mga Hudyo, mga ginigiliw. Gawa 22:6. Nang malapit na ako sa Damasco, magtatanghaling tapat noon, may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin,
Sa ulo, bakit mo ako inuusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus na taga Nazaret. Tugon ng tinig, nakita ng makasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Tinig na nagsalita sa akin. Yung salita. Alam nyo mga ginigiliw, napakapalad po natin dahil nandito tayo ngayon. Naririnig natin ngayon ang boses ng Panginoon. Naririnig po natin ang boses ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Pastor, paano ko po maririnig ang boses ng Panginoon? Go back to the Word of God. Basahin mo ang salita ng Panginoon. Ito lamang ang tanging paraan na binigay sa atin ng Diyos upang magkaroon po tayo ng ugnayan at relasyon sa Kanya. It's only the Word of God. Ano pang salita? Ito yung Ark of Covenant nung unang panahon. Nung umakyat ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kanyang iniwan na kapangyarihan ay walang iba kundi ang Kanyang salita, mga ginigiliw. Mapalad tayo. Alam nyo, kung katulad lang ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon na minaliit mo ang Kanyang salita, mamamatay ka agad. Because we are now in the age of grace. Nasa araw na tayo ng grasya ng Panginoon. Pero, nung unang panahon, mahawakan mo lang yung Ark of Covenant, mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Yung aksidente nga na nakahawak nung dinala ni David ang Ark of Covenant sa bayan ng Israel, di ba? Na hindi niya ginamit yung mga Levites at ang mga pari, mga ginigiliw. Ginamit niya yung mga tauhan niya na ordinaryo lamang. Bumagsak yung Ark of Covenant nung hinawakan nung isa, namatay yung tao na humawak ng Ark of Covenant. Imagine that, ayaw niya sana na malaglag pa. Nagmagandang loob, namatay pa. Ganun ang kapangyarihan ng Ark of Covenant. Yung Ark of Covenant na yun, nawalan ng halaga. Napawalang bisang Ark of Covenant na yun nung nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong kapangyarihan noon nung nabuhay ang Espiritu ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ngunit nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, nung namatay siya at muling nabuhay, ang kanyang iniwan na kapangyarihan at Ark of Covenant ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Napakalaga po ang salita ng Diyos sa buhay po natin, mga ginigiliw. Hindi po natin mararanasan ang himala ng Diyos hanggat wala ang salita. Hindi po natin mararanasan ang kaligtasan kung wala po ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. So I hope you are being inspired sa salita na ito ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. I encourage everyone. Araw-arawin po nating basahin ang salita ng Panginoon. Ito yung sinasabi niya po sa Matthew 4, na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, sapagkat ang salita ito ang nagbibigay buhay. Sa John 1:1, the Word is God, ang salita ay Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita. Yung nakikita nyo na kalangitan, yung nakikita nyo na mundo, nasang nilikha, yung mga bituin, yung mga ulap na yan. Nilikha ng Diyos ang mga bagay na ito, ang mga ibon, ang mga hayop, nilikha niya ito sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya, ang trademark ng ating Panginoon, He is the Word. Siya ang salita.
I am, He is the great I am. Siya ang sinasabi niya na tinutukoy ni Moses. Panginoon, ano ang sasabihin ko sa mga Israelitang ito na matitigas ang ulo? Sabi ni Moses sa ating Panginoong Jesucristo, sabihin mo sa mga taong yan na ikaw ay isinugo ng ako'y si ako nga, na ikaw ay isinugo, the great I am, sabi po ng ating Panginoong mga ginigilaw. Magandang umaga po. God bless everyone. Pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon. Salamat po.